Nabalitaan ko na ang pambansang alagad ng sining para sa Cinema at Broadcast Arts, si Ginoong Ricky Lee, ay kailangang magpaliwanag tungkol sa pangyayaring ito. Ako po ay talagang nalungkot. Kami po rito sa The Titi Show ay hindi mapaniwalang merong umiintriga sa palihan ng nakatanging si Ricky Lee. Ito po si Alwin Ignacio, the Divo that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Tarayan na talakayan Showbiz Edition. Tatalayan ko na kayo agad lahat. Mga tampalasan kayo na kune-question nyo ang selection process ng workshop ng palihan ni Sir Ricky Lee para sa script writing. May nakapansin ko kasi na tila sa kanilang pakawari, mas marami daw ng mga artistang pumasok sa final selection. At ang mga artistang kanilang binabanggit na nakapasok ay sina Chai Fonasher, Christine Reyes, Cara David, na isang broadcast journalist, si Karil, Tatlong Hari, si Kylie Padilla, JC Santos, si Rica Peralejo, Romnick Sarmienta. at si Romnick Sarmenta. Kung inyo pong sinusubaybayan ang workshop ni Ginoong Ricky Lee, taon-taon po, mixed group talaga ito. May mga may pangalan, may mga hindi kakilala, may mga ordinaryong tao. Ilang tao ba sa isang session, workshop session? Sa per group ngayon, parang lumalabas parang 30 plus per group. Hindi naman dominating ano to eh. So, wala pa 10 yan. wala pa 10, di ba? Kaya nga takot-taka ako, bakit may mga kimakyaw-kyaw-kyaw na hindi daw dapat puro na lang daw sa mga ordinaryong tao. Tandaan nyo po, meron po selection committee. Composed of? Hindi nasa paliwanag ni Ginoong Ricky Lee sa kanyang Facebook page kung paano po ang proseso ng pagpili. Hindi na po namin siya uulitin dahil mahabang-mahaba ko ang inyong paliwanag. Pakibasa na lang po. Basta tiyak may selection committee at tiyak na balance ang pagpili. Kasi isa pong malaking kasinungalingan na pinapalabas yun na parang kung sino lang ang kakilala nila. Kasi kung yun lang gusto niyong sabihin, na kung sino lang ang makakilalang artista, hindi dapat puro artista yung nasa 30 yun. E tandaan nyo, 2 batches po kayo. Batch 1 and batch 2. So, at tandaan nyo rin po, Ricky Lee is already 77 years old. Ginagawa niya to, nagtuturo siya ng workshop ng libre. 43 years na pong ginagawa ang palihan na ito. At ang dami-dami ng mga mahuhusay na scriptwriter at director because of the workshop na na-produce ng workshop. Love Diaz, at Benedict Mike, at kung sino-sino pa. Makikita niyo po yun sa taon-taon kasi may pa-party si Sir Ricky, pumupunta yung mga So yun ang legacy niya. Oo. That's his legacy. He was imparting whatever knowledge that he has in script writing, di ba? Yes, That yes. made him a national artist, di ba? Yes. Aside from the fact that he wrote so many At award-winning saka, films. parang this is the very first time that Ricky Lee was intrigued. I think. No. Hindi naman. Noong araw, naiintriga siya, di ba? If I remember it correctly, correct me if I'm wrong, di ba? Sinasabi, ginagawa niya yung workshop para quote-unquote magnakaw ng ideas sa mga batang scriptwriter. Talaga? Oo, nung araw inintriga na siyang ganon. Kaya, nung pumutok yung intriga na nun, hininto niya muna. Tapos napatunayan naman talaga na lahat ng mga work ng mga bata, hindi niya talaga ginagamit. Hindi niya ginagalaw. Hindi niya ginagalaw. Kasi paano mo magagalaw? Binabalik naman niya sa'yo yung script mo. Kasi pag nag-submit ka, hindi naman siya online. Hinihingi niya hard copy. Para babasahin niya isa-isa. Kasi old school siya eh. Babasahin siya isa-isa. May corrections. Babalik sa'yo. So, walang ganong utak. Walang ganong kasalbahihan si Ginoong Ricky Lee para sabihin nyo ng ganito. Diba, tandaan niyo po, may mga group of entertainment writers na siya binigyan ng workshop. Yeah. Kasama doon ng dalawa nating kaibigan na naging bahagi. Sino? Nasirang si Ricky Calderon. Talaga? At si Julie. Okay. Bonifacio. Nakapag-workshop na sila. Tapos may iba pang mga PMPC, sina Mel Navarro, Ronald Rafer. Marami sila rin noon.
Sinama sila ni Sir Ricky sa grupo ng may mga artista, grupo ng mga estudyante. Ganun lagi eh. Kasi gusto niya nga yung dynamics ng talastasan. Mm. Yung pag-representa mo yung project mo, iba-ibang mata ang makakakita. Hindi lang tag-academe. May ordinaryong tao, merong aral na aral, merong artista, merong producer, merong PA, may ganon. He wants that dynamics for people to really learn from each other. Kaya nakaka-offend, lalo na national artist po ito. The criticism came from I do- ordinary netizens ba? O yung mga natanggihan? Parang feeling ko, O yung mga na-reject? feeling ko may mga na-rejection, Your Honor. Kasi hindi naman pinangalanan ni Sir Ricky kung sino-sino yung mga nagkakakyaw-kyaw. Oo, kasi it doesn't make sense na yung hindi ka naman kasali dun sa hindi ka naman na-reject, tapos you will Kumakyaw ka. kumakyaw ka, di ba? Minsan sis, alam mo naman, yung bang issue nga, hindi naman sila kasali. Nakakikikaw-kyaw din. Hindi, kasi it's very particular. Kasi only those interested in script writing will make kyaw-kyaw. Di ba? O, ibig sabihin, somebody from the I think, from the... I may be wrong, but my speculation is, parang ganun nga. Yung mga tao hindi nakapasa sa biglang, kasi after so many years, kailan mo nangyari? Tsaka hindi excuse me. If you are not interested in any aspect of script writing, you will not make any kyaw-kyaw. Yes. Di ba? Pakialam mo ba dyan? Di ba? Oo. Anong pakialam ko dyan? Hindi ma-importante yan sa buhay ko. Oo. So, ibig sabihin, they were pissed off because, number one, they were rejected. They did not make it to the cut. Di ba? Yung mga ganon. Yung ordinary na tao, hindi naman yan marirealize na, ay, bakit pa na-artista sa mga to? They will not come up with that idea. Kasi wala man silang pakialam dyan eh. Only those with pakialam will model the issue, will model the di ba? And obviously, yun nga yung mga luhaan. Oo, di ba? And if you would, with the names that we have recited earlier, wala pang isang dosena yung artista. Oo nga. Di ba? Parang, di ba? Oo. At saka hindi eh. There is you should always honor the committee of selection. The selection committee. Oo. Kasi syempre, they, di ba, they are weeding off whoever they thought ay hindi naman talaga. Siguro, hindi nila nakitaan ng passion. Siguro parang lang ito for them. Nakita na nila doon sa di ba? Syempre, wini-weed off yon, di ba? You have to weed it off, di ba? Basta sa akin lang, wag na po nating batuhin ang masasakit na salita kay Sir Ricky kasi napakabait niya po. At saka in the first place, Ricky yata, correct me if I'm wrong, was he part of the selection committee? Yes. Oh, he is. Pero hindi naman yung yan. Hindi na isang boses. Hindi isa lang siya doon, di ba? Siguro how many of them are di ba, participating in the selection committee. So it's a cohesive decision. Yes. It is not a one-man decision, di ba? At hindi po dictatorial si Sir Ricky Lee. Lagi diba? siyang collegial. Lagi niya pinapakinggan ng sides of everyone before to come up with the final list. And obviously, there's an axe to grind. Kung sino man yung mga kung sino man yung mga tampalasa. Nagkakyaw na yan against him. Di ba? Kami nga po ni Alex, talagang gusto namin sa mga ako pa! scriptwriting workshop. Pag narinig niyo po talaga idea ni Alex, kung sinong baklang may sasampalin, that will bring us the Oscars. Grabe ka naman! Di ba? Opening line ko, di ba? Ganda. Ay, nako. Nakakaloka. Mayayanig sila, dai. Talaga po, Sir Ricky. Kung nanonood po kayo ng Beauty Show, baka naman sa susunod. Paano mo ba mag-apply? Mag-apply na kami talaga. Parang hindi naman masabi, di ba? Kasi nagpaparinig, kasi mga writer, kasi malakas. Wala pong ganun-ganun kay Sir Ricky. Lahat kayo mag-a-apply. Basta ako, I have 3 story ideas. Diba? Na ikaw iwindang nilang lahat. Pero may gusto ko talaga yung may sasampalin eh. Yung sasampalin. Yung pinento mo na sa akin. Pero after na. Tandaan na, Diyos ko dahil. Diba, after na. Ako, doon sa mga artistang nakalista lang doon, ito lang ang mga wishes ko. Christine Reyes, kukuha ka pala ng scriptwriting workshop. Sana naman after this, layo-layuan mo na si Daryl Yap.
'Di ba? Bakit? Ayaw mo? Ay! Naku, Ayaw mo Christine. yung association niya with Dara? 'Di ba? Naku, Mm. sana naman, naku. Total you are in a happy place, mas Mm. pogi ang jowa mo ngayon at yung jowa mo pa ang unang umamin. Ha? 'Di ba? Yun na. Yun na. Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Pinapanood niyo po ang The Kitty Show, Toriana Talakayan Showbiz Edition.